Today ay papasukin natin ang dalawang tunnel na pinagtaguan ng mga Hapon noong World War II dito sa Bamban, Tarlac. So patago talaga yung paghukay. Sa ilalim ng lupa sa bayan ng Bamban, Tarlac, nakatago ang isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Isang tunnel na ginamit ng mga Hapon, isang saksi ng digmaan, taktika at labanan. Ito ang kuweba dito sa Bamban Hills na ginamit ng World War II ng mga Hapon. Dito sila nagtago at dito nakapwesto yung mga armas nila para ma-trader nila yung mga Amerikano ng World War II. Halos ilang taon din sila nagtatago. Ngayon, nahirapan ng mga Amerikano kung paano sila makupkob. Ginamit ng Amerikano yung mga hita. Kinibigan ng mga Amerikano yung mga hita. Dahil yung mga hita, di pinapatay ng mga Hapon. Dahil mga native man. Yun ang bilin ng pinakamataas nila. Yun ang ginamit ng Amerikano. Nung naituro na ng mga hita sa mga Amerikano, doon nila nakupkob yung mga Hapon. Dito sa aming lugar dito, hindi lang 100 ng mga kuweba. Yung mga iba na bomba ng Amerikano, yung iba na tabunan. Pero alos ito lang ang napapasukan at saka yung sa kabila. Itong pinagpwestuhan nila ng mga armas, yung sa kabila naman, pinagimbakan ng mga armas at mga pagkain, mas malaki dito at mas mahaba. So mga Kaponyo, pagkatapos ng halos 4 na oras na biyahe, ay narating din natin itong Bamban, Tarlac. At bago natin marating yung ating tunnel na pupuntahan, which is yung Japanese tunnel, madadaanan natin dito yung isa sa pinagmamalaki nitong Bamban, Tarlac, yung napakagandang tulay na ginawa nila dito pagpasok mo ng Bamban, Tarlac. So sa kabilang side na to, sa harapan, mababasa nyo, welcome dun sa may gitna and Bamban and Tarlac dito sa kabila. At kung makikita nyo, yung bugis nito ay kakaiba sa lahat ng tulay. At dito nyo lang makikita yan sa Bamban, Tarlac na hindi ko alam kung saan hinango itong tulay nilang ito, pero makikita mo talaga kakaiba yung yari. Tara, lapitan natin. So, kung mapapansin nyo, napaka-safe ng tulay na ito. Dahil unang-una sa lahat, yung daanan ng tao, talagang meron talagang harang sa kabilang sa gilid ng kalsada. At sa ibabaw, makikita natin na talagang sobrang kakapal ng ginamit na bakal. Napakaganda ng pagkakagawa nito. At ito, kita nyo naman, talagang pulidong-pulido ang pagkakagawa ng tulay na ito. At kumpleto sa bracing, napakaganda ng pagkakayari, nakakabilib din. So, dito pa lang, sulit na yung punta natin sa Tarlac. At mamaya, ay pupuntahan naman natin yung isang historical na lugar, which is yung Japanese tunnel na dito na makikita dito sa Bamban, Tarlac, na pinagtaguan daw umano ng mga Hapon nung panahon ng World War II. So mga Hapon nyo, dito na tayo sa pinaka-entrance papunta dun sa may tunnel. So bago natin marating yung tunnel, kailangan natin umakyat dito. At sa dulo niyan, meron tayong makikitang grotto. So tingnan din natin. Total, madadaanan din naman natin. Puntahan na rin natin bago natin puntahan yung pinaka-Japanese tunnel. So tara, punta natin. Bago namin marating itong Japanese tunnel, ay kailangan namin yakitin ang matarik na hagdanan at puntahan ang caretaker nito para makapagpaalam na rin. At ayon na rin sa mga residente dito, yung pinaka-caretaker, dito rin nakatira. So pupuntahan natin para magpaalam din tayo. Dahil sa tarik ng hagdanan na ito, ay hindi ko ba iwasan na alamin ilang steps pa ang kailangan namin yakitin bago namin marating ang tunnel na ito. Ilang steps ng hagdanan na to? 162? Yun. So ayon kay nanay, 162 na steps kailangan nating akitin para marating natin yung tunnel. Medyo matarik ang 162 steps, pero dahil gusto namin makita itong makasaysayang tunnel, ay kailangan naming daanan itong matarik na hagdanan. Ito na naman tayo, akyatan na naman tayo nito. Bago tayo pumunta sa pinaka-tunnel, which is ito yung pinakadaan, so dito makikita natin ito, ayan. So nakalagay na Japanese cave this way. So ito yung daan. Pero bago natin pasukin, tingnan muna natin. Silipin muna natin itong isang grotto dito na napakaganda. Sobrang ganda ng view. Doon pa lang sa baba makita natin yung hagdanan na kulay asul. Tara, puntahan natin. So dito, ayan, makikita natin yung mga nakalagay sa gilid. So mostly, sabi ng mga taga rito, dinadayo talaga siya tuwing mahal na araw. So tara, puntahan natin. At ang nakakagulat dito mga Kaponyo, akala ko isang cave lang yung pupuntahan natin. Pero ayon dun sa caretaker, meron 2 cave na nandito na pinagtaguan ng mga Hapon nung panahon ng World War II. Nakaagaw sa akin ng pansin ang grotto sa dulo ng matarik na hagdanan na ito. Kaya minabuti ko na puntahan muna ito para makita ko ano ba ang meron dito. Medyo mahirap akitin kasi halos 162 steps bago natin marating itong pinakataas. So sulit naman, ayan. So bumili tayo ng kandila sa baba kasi ang biling-bili ng mga taga dito, pagbaba pa lang na sa umpisa pa lang ng pagkakit namin, bumili doon kami ng kandila. So ito, hindihan natin to.
So after nating masindihan yung kandila, which is na symbolize as hope, and kung meron kayong kahilingan dito, pwede nyo gamitin yung kandila at mag-wish kayo. So dito sa bandang ito, makita natin yung isang statue ni Mama Mary. And dito sa kabilang side, ayan, ito, sindihan pa rin ng kandila. So makikita natin si nanay. Wow! So may nakatira, baka sila nagbabantay nitong pinaka-groto. At dito sa ibabaw, ma-amaze kayo kasi makikita nyo yung kabuuan nitong Bamban Tarlac. Napakaganda ng view, napakataas. Kita nyo mabuti. Napakasarap sa matang makita yung kabuuan nitong buong Bamban Tarlac. So tara, puntahan na natin yung Japanese tunnel at para makita natin kung ano ba itsura nitong pinagtaguan ng mga Hapon noong panahon ng World War II. So mga Hapon nyo, andito na tayo at makakasama natin si Tatay Elmer. So siya yung katiwala at nangangalaga nung Japanese tunnel. So good thing na marinig naman na meron pa rin nangangalaga at nagbabantay itong isang historical na tunnel which is nagkaroon ng bahagi sa ating kasaysayan. So tayo, magandang umaga po. So tayo, yung tunnel po dito, gaano po kalayong mula dito po sa pwesto natin? Wala dito hanggang doon siguro mga 80 meters. 80 meters po. Oo. So yun. So okay lang po ba na makasama namin kayo? Pupunta po doon? Oo. O, sige, tara. So maswerte tayo at sasamahan tayo ni Tata Elmer para mapasok natin at makita yung buong tunnel. Tara. Wow. Matubig lang ngayon sa loob. Matubig po. Okay po. Okay, tara. So, yung pong pagkakadiscover nitong tunnel na to, kailan po siya unang na-discover? After World War II. After World War II. Ilang taon na po kayo nagbabantay nitong tunnel na to? 53 years na ako. Wow! Dito. 53 years po! Oo. So meaning talagang bata pa lang kayo, dito na kayo? Dito na ako pinanganak. Kapalit ko yung tatay ko. Okay. Tatay ko nang namamahala dati. Opo. Ang tatay nyo po, ibig ko sabihin, siya po ba isang sundalo o ano nung unang panahon? Naging kwan din sila. Gumanap din sila ng World War II. Napatago. Okay po. So ito, Ayan yung Japanese cake. Wow! So ito mga ponyo, ayan, ito na. Ito na yung tunnel na sinasabi natin. Napakadilim pala sa loob. Okay, so mga kaponyo, andito na tayo sa pinaka-kuweba ng sinasabing pinagtaguan ng mga Hapon. Kung tawagin nila is Japanese tunnel. So pasukin natin, tignan natin kung ano ba yung tsura nito. At kasama pa rin natin si Tatay Elmer. Tubig na. Matubig siya. Okay po. Pero yan po, hindi naman po sobrang lalim. Mga doon sa bandang kalagitnaan hanggang sigurong baywang. Okay po. Natulo-tulo pa talaga. So dito mga po nyo, makikita nyo, ayan, nagtutulo na yung dito. Ayan. Kaya matubig kasi nga maulan at makikita nyo dito, yan, natulo na yung pinaka sa ibabaw niya. Wala po ba ditong mga natatagpo ang mga ahas? Wala po. Wala naman po. So sa ngayon po, hindi po siya pwedeng pasukin kahit may tubig kung sakali. Pwede po. Sige po. Tara. So tignan natin kung ano pa yung tsura sa loob. Medyo matubig lang. Sukin natin. Yung tubig po ba, hindi po ba siya marumi? May kanal o ano? Wala po ba siyang... Wala. Sa hanggang ulan lang. So kung makikita nyo dito mga ponyo, yan. Kakatubig yung buong kuweba. At malamig yung temperature dito sa loob. Napakaganda. Nilulumot na siya. Tag-ulan kasi ngayon, kaya yung tubig ganito ang itsura. So tara. Sukin natin. Wow! So dito po yung sinasabi yung simbolo. Ayan, may mga pa rin pala po, ano? Ayan, Ito. tinakukayan nila. Okay. Pinag-treasure nila. Meron pong mga nag-treasure hunting din dito. Ito, mga ponyo. Ayan, makikita nyo rito. So, sabi ni Tatay Elmer, ito daw yung isa sa pinaghukayan ng mga treasure hunter. So, may nabalitaan po ba kayo na may nakuha ditong mga kayamanan o ano? Napakalungan pala nito. Wow. Nung nag-ukay sila dyan, pa-treasure lang. Okay po. So, patago talaga yung paghukay. Ayan, mga kababayan. Super amazing. Ang ganda ng pagkakagawa ng kuweba. Hindi siya tinitira sila gabi. Okay po. So hindi nyo na namamalayan na naghuhukay sila. So yan. Isang napakagandang lugar na naman yung nakita natin dito. Wow. So yung haba po ng kuweba, gaano po siya kahaba? Ayan, balik sa lugar nyo. So sabi naman ni Tatay Elmer, wala naman daw mga ahas o anything. Pero kung tutusin talaga, pansinin nyo, malinis yung kuweba. Maganda yung pader, lahat. Pero ito talaga, kaya ito para siyang bato na talagang inukit talaga ng Alanas yan. alanas po, adobe. Ito, may gruto. Pero dyan malalim na dyan. Malalim na po ito.
Ayan, so ito mga ponyo, kung makikita nyo, Nilagyan nila ng ano. nilagyan nila ng grotto. Pero tayo ito, pag hindi tagulan, tuyo po ba to? Nakapapasok sa ano yan. So meaning, pag mahal na araw, may mga pupunta rin po dito. Oo, puno ito. Napakaganda ng kuweba. Okay. So, isang kuweba pa lang to, mga ponyo. Kasi ang sabi ni Tata Elmer, 2 kuweba to. So, kung makikita nyo, sayang lang kasi sabi ni Tata Elmer, malalim daw tong part na to. Hindi na tayo makakapunta dyan sa loob niyan. At doon, may grotto doon. So, hanggang dyan lang po talaga yung kuweba na yan. Okay. Wow. So, talagang pwedeng ano talaga. Pwede talagang pagtaguan tong tunnel na to. Wow. So sa tansya nyo po, meron po ba kayong nalalamang impormasyon kung total na ilang hapon o ano ang nagtago dito? Marami. Hindi siguro kasi nga ano na rin ano aalis sila, babalik aalis. Kasi kaya tinawag nila na ito na Bamban Hills. Bamban Hills ang tawag talaga nila. Bamban Hills dahil talagang dito sila nagpugad. Marami sila. Grabe yung sakripisyo mga kabayan. Tapos yung hairfield nila dyan sa Mabalacat. Diyan po sa Mabalacat lang, malapit lang. Sa Mabalacat. Okay. So yung isang kuweba po na pupuntahan din natin, ganito rin po ba siya kalaki? Maluwang siya rito. Mas maluwang po rito? Mas maluwang. Yung papasok pa rin po ba yun? Napapasok natin. Okay, sige po. So mga ponyo, ito, napasok na natin itong isang kuweba dito sa Bamban Hills. At susubukan naman nating puntahan yung isang kuweba daw na sinasabi ni Tata Elmer na nakitaan ng kayamanan daw ng siguro tinago ng mga Hapon. Pero so far na-amaze ako sa lugar na to, sa kuweba na to kasi kung iisipin nyo, hindi rin biro ang dinanas ng ating mga Pilipino para mahukay at maukit itong kuweba na to. Kasi tingnan nyo, yung may ano pa may mga tama pa ng mga piko nila lahat. Ayan, ito tayo, ano na to? Vandalism na ng mga pumapasok dito. Okay, yung pong marka sinasabi nyo, saan po makikita yun? Yung may marka na sa loob ng kuweba. Yung sinabi Ito, letter Z ito. Letter Z po. Okay. Okay, yung sinasabi pala ni tatay na marka, hugis yun ng kuweba na letter Z. Letter C po. Okay po. So tara, balik tayo, labas tayo para puntahan naman natin yung isang kuweba. So puntahan naman natin ngayon yung pangalawang kuweba. At para makita natin, super amazing itong. So sa tansya nyo tayo, itong kuweba, mga ilang taon na po siya? Ayan, mula nung dumating yung mga Hapon ng 1940. 100 plus na, no? Ngayon. Tagal na rin. So sana lang talaga ma-develop itong kuweba kasi sayang kasi yung historical na meron tong kuweba na to pwede nating talagang may sama sa kasaysayan ng Pilipinas bago natin nakamit yung kalayaan. Pinuntahan natin ng Japanese Embassy. Pinuntahan na rin po siya ng Japanese Embassy. Wow. So, pwede talagang pagtaguan ng kahit sino ngayon. Kasi unang-una, open pa siya. Wala pang sarado. Wala pang harang. So, anytime, pwedeng magtago yung mga kababayan natin. OMG. So, tayo, saan po yung daan ng isang kuweba natin? Dito po ang daan sa kabila? Okay, tara. Tara, puntahan naman natin yung isang kuweba. So, kahit si tatay medyo papilay-pilay na, sinamahan pa rin tayo para makita natin yung tunnel. So, Elmer, itong isang kuweba na to, Imbakan nila ng armas. ambakan po ng armas ng mga Hapon. Alright. So, yung daan, hindi pa talaga nade-develop. Sayang naman kung hindi naaayos ng local government, Napakaganda pa naman. Sobrang na-amaze talaga ako mga Kaponyo pag nakakita ako ng mga ganitong lugar na kung i-imagine nyo na nandito yung mga sundalong Hapon nung panahon ng World War II, talagang may ma-amaze ka sa istorya na meron itong mga ganitong klase ng tunnel. Pero tayo yung kayamanan na sabi nyo nakita dito, hindi na nila sinabi kung ano ba yung nakita nila. Dalawang 6x6 na truck? Oo, ng Hapon. Ng Hapon? So malamang sa malamang, meron din laman yung truck na yun. Dahan-dahan tayo. Bilas Tagulan. Dahan-dahan lang tayo. Ako magdadala ng ilaw niyo tayo para makahawak po kayo ng ayos. Ayan, sige po. Ayan, dahan-dahan tayo dahan-dahan. Tumutulas. Okay. Hop. Sayang kung meron sana ding daan dito sa baba. Ito yung letter U. Yung isa, letter C. Yung isa, letter H doon natabunan na. letter U. Oh, wow. So ito, mga Ponyo, ito. Dito na tayo.
Ito yung isang tunnel na sinasabi ni Tata Elmer na hugis letter, yun naman yung pagkakahukay sa kanya. Hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng mga simbolo na yun, yung letter na yun. So tara, pasukin natin. Tingnan natin kung anong meron sa loob. Oh, so dito po tuyo ito. O, dami tubig ng konti. Okay. So ito. Oh. So ito naman, mas maluwang to kumpara mo dun sa isang tunnel. So ito. Mas malalim na. Ito mga kapo nyo, pagmasdan nyo ito mabuti. Ayan. So dito pa lang makikita natin yung tama nung kanilang mga ginamit na panghukay para mahukay itong tunnel na to. Mano-mano lang ang pagkakataon. Opo, mano-mano talaga yung paghukay nung tunnel. Isipin mo, gaano katagal bago nila natapos itong paghukay na to. At kung mapapansin nyo din, yung pagka-texture ng lupa, adobe din, ano po? Oo. Tigas talaga. Ganda. Isipin nyo. Hindi ako magtataka kung maghuhukay pa rin tayo dito. Meron pa rin silang makikita dito sa loob nito. Oh. So, kagandahan dito sa isang kuweba, hindi masyadong matubig kumpara mo dun sa isa. So, yung paikot po ito. May lagusan po ba sa dulo? Masalahan na. Wow, luwang. Laki. Kasambahan na natin mas marami. Ito, mga po nyo, luwang oh. Siguro, kahit mga isang metro ang tanong. Opo, pero kung tutusin, napakaluwang pa rin. Oo, kasi dito, kasi tangking rin ito. Wow. Tingnan nyo naman mabuti. Oh. Paano hindi nyo masasabing napakatibay nitong kuweba? Oh. Napakatigas. Ito pong parte nito parang bato na, no? Hindi na siya adobe. Ayun, no? Adobe pa rin po ito, pero ibang klase po, no? Napaka-solid. Oh, OMG. Ganda. Nakaka-amaze lang makita. Ito po. Illustration na yan, no? May mga paniki na rin pala, no? Oo. Na tumitira dito sa loob. Oh. Ay, sarado na po itong dulong ito. Oo, yan ang dulo niya. Mas mahaba ito kayo sa dulo. Okay. May grotto din. May gruto rin, ano po? Oo, linalagyan ng ano, para yung mga ibang mga dumadayo, di ba kayo isip na Oo nga po. So ito, mga po nyo yan. Tinirhan na rin ng mga paniki. Kasi nga, walang tubig, malamig. So talagang titiran talaga to ng paniki. Pero sa tansya nyo tayo, ito pong dulong ito, yan po kaya ay tagusan kaya sa dulo yan? tagusan. Natabunan lang, ano? Oo, na gumuhulan dahil palagi ulan. So ito, yan. Tagusan dati yan. Tumutulo sa sa pinakaibabaw ng tunnel. So yan, so kung makikita nyo rito, halatang halata naman, nakitang-kita sa itsura na ito na talagang natabunan siya. So sabi ni Tata Elmer, ito ay tagusan, pero ngayon wala na, gumuho na siguro, kaya natabunan na. O, gumuho yung kabila. Siguro po ito ay napakahaba pa kung tutusin, ano? Kung na lang siguro ito 5 meters na. Natabunan. Dati po ba yan ay hindi ganyan? O siyang ganyan na talaga yan? Dati bukas yan. Dati open. Ang ulan-ulan, gumuho yun. Gumuho na rin. Okay, so ang nangyayari, nilalagyan nila ng grotto para kahit pa paano makapagtirik sila ng kandila. Napakaganda pa rin. So, yan, tingnan nyo mabuti. Tumatagos yung tubig galing sa itaas, papunta rito sa baba. Ayan, Pero, yung iba kinukuha na ng tubig at pinagagamot. ganun po. Possible din nga po kasi galing sa ilalim ng lupa niya. So, yung miracle na paniniwalaan, yun talaga makakagaling dito. Pero, sobrang nakakabilib yung sakripisyo. So dito may makikita tayo dito, ayan oh. Ano po ba to? Vandalism. Vandalism na lang to. Okay. Sinasayang nila yung kuweba. So yun mga kapo nyo, napasok natin yung dalawang kuweba na pinaniniwalaan na pinagtaguan ng mga Hapon. At ayon kay Tata Elmer, itong kuweba na ito ay siyang pinaglagyan ng mga armas ng mga Hapon. Wow! So sayang lang kasi binabandal nila yung ukit nila yung kuweba. Sayang, napakaganda pa naman ng kuweba. Ayan. Pero tayo itong lugar na to, kapag talagang malakas ang ulan, bumabaha din to, nagkakaroon din ng tubig yung pinakaloob niya. Hindi na, yun lang naman. Yun, isang lang yun. So meaning yun talaga yung pinakamababa, no? Oo. So yun, so pasalamat tayo kay Tata Elmer at nakita natin itong kabuuan ng kuweba na may tuturon din natin na kasama din sa kasaysayan ng ating bansa na sabi nga ni Tata Elmer ay matagal bago na sakop ng Amerikano yung mga Hapon dito nung time na yun na naglalaban ng Amerikano at Hapon. So Tata Elmer, maraming salamat po at sinamahan nyo kami rito at nakita ng ating mga kababayan na meron palang isang kuweba na lihim na nandito
dito sa Bamban Tarlac. So mga kaponyo, maraming salamat sa pagsama sa amin sa pagpasok sa loob nitong tinatawag nilang Japanese tunnel. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag nyo kalimutang mag-like sa video na to at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload natin dito sa channel na to.